You know, the moment I saw you standing there in your scrubs looking all, I couldn't stop thinking about you. It's you. You like that, huh? Isang mahiyain na babae na naging psychopath matapos ma-rape at nagiganti sa pamamagitan ng pagputol sa talong ng mga nangabuso sa kanya. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang mahiyain at tahimik na babae na nagngangalang Julia na naglalakbay patungo sa bahay ng kanyang matagal ng kaibigan si Bobby. Pagdating, mainit na sinalubong ni Bobby si Julia. Agad siyang binigyan ng inumin at nag-toast silang dalawa. 1907 Heidsieg. Dahan-dahan, sinimulang inumin ni Julia ang inumin na ibinigay sa kanya ni Bobby at hindi nagtagal, nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang nangyayari sa kanyang katawan. Biglang lumabo ang kanyang paningin at unti-unti siyang nawalan ng malay. Lumalabas na ang inumin ibinigay sa kanya ni Bobby ay may halong pampahilo. Plano ni Bobby na mukbangin si Julia kasama ang kanyang tatlong kaibigan, sina Adam, Scott at Matt. Ang mga pinakasabik na magmukbang ay sina Bobby, Scott at Matt, habang si Adam ay labis na hindi komportable na makita si Julia na tinatrato ng ganon. Noong una, naisipan ni Adam na pigilan ng kanyang mga kaibigan na itigil ang paggawa ng masama kay Julia. Pero dahil mag-isa lang siya laban sa tatlong patay gutom, hindi na siya namahas na tutulan sila. Sa dulo, napanood na lang ni Adam mula sa malayo ang ginawang pang-aabuso kay Julia ng kanyang mga kaibigan. Matapos abusuhin ng lahat si Julia, pinilit din ni Bobby si Adam na makisali. Pinagbantaan si Adam ng kamatayan kung tatanggi siyang sumunod sa utos ni Bobby. Pagkatapos makipagtalik ni Adam kay Julia ng sapilitan, muling binigyan ng gamot si Julia para manatili itong walang malay na mas matagal. Itinapon nila ang kanyang katawan malapit sa isang ilog. Nang sa wakas ay magkamalay si Julia, ang kanyang katawan ay puno ng dugo at agad siyang bumalik sa kanyang lugar. Nasa estado siya ng matinding pagkabigla matapos siyang abusuhin ng kanyang sariling mga kaibigan. Mula sa sandaling yun, dumana si Julia ng matinding trauma. Siya ay lalong naging tahimik at tumanging makipag-usap kahit kanino. Araw-araw, pumupunta si Julia sa isang bar para lang uminom ng alak at wala na siyang motibasyon na pumasok sa trabaho at piniling lumibaan sa trabaho ng paulit-ulit. Si Julia ay nagtatrabaho sa isang clinic ng plastic surgery. At isang doktor na nagngangalang Dr. Lee na nagtataka kung bakit hindi pumasok sa trabaho si Julia ng ilang araw. Isang araw, habang nasa isang bar si Julia, narinig niya ang isang pag-uusap mula sa isang grupo ng mga kabataang babae na ang isa ay nakaligtas sa sexual na pang-aabuso at nakabawi na mula sa kanyang trauma. Nabanggit ng babae ang isang therapist na nagngangalang Dr. Tom na humawak ng mga kaso na kinasasangkutan ng mga nakaligtas sa sexual na pang-aabuso. Matapos makinig sa kanilang pag-uusap, sinundan ni Julia ang babae nang pumunta ito sa banyo. Sa loob ng banyo, sinimulan siyang tanungin ni Julia tungkol sa therapy na binanggit niya. Noong una, ayaw itong pag-usapan ng babae, ngunit matapos marinig na si Julia mismo ay biktima ng sexual na pang-aabuso. Sa wakas ay sinabi na kay Julia ang tungkol sa therapist na tumulong sa kanya na malampasan ang kanyang trauma. Therapy. Paggawi mula sa bar, nilapitan si Julia ng isang babaeng nagngangalang Sadie. Bago ibigay kay Julia ang isang piraso ng papel na naglalaman ng address ni Dr. Tom, tinanong ni Sadie kung iniulat na ba ni Julia sa pulisya ang mga lalaking nanakit sa kanya. Sumagot si Julia na hindi na sila iniulat. Sinabi ni Sadie kay Julia na siya mismo ay naging biktima ng sexual na pang-aabuso at pagkatapos sumari sa therapy ni Dr. Tom, sa wakas ay nalampasan niya ang kanyang nakaraang trauma. Hinikayat ni Sadie si Julia na bisitahin si Dr. Tom kapag hindi ito abala. Kinabukasan, bumalik si Julia sa trabaho pagkatapos magbakasyon ng matagal. Sinabi niya sa doktor na may mga problema siya sa pamilya na kailangan lutasin. Sa buong araw ng kanyang trabaho, patuloy na iniisip ni Julia ang therapy na maaaring makatulong sa kanya na magsagawa ng isang aksyon ng paghihiganti laban sa mga lalaking sexual na nang-abuso sa kanya. Nang maalala niya ang nangyari sa kanya, hindi matanggap ni Julia na ginahasa siya ng mga lalaking yun. Matapos itong pag-isipan ng matagal, sa wakas ay nagpasya siyang pumunta sa address ni Dr. Tom na nakalista sa business card.
Pagdating, ipinahayag ni Julia ang kanyang intensyon na maghiganti sa 3 lalaking gumahasa sa kanya upang magdusa sila habang buhay. Nilinaw ni Dr. Tom na kung determinado lamang si Julia na maghiganti ng walang anumang intensyon na pagalingin ang kanyang trauma, ay hindi niya ito tutulungan na may siguro ang kanyang paghihiganti. Ipinaliwanag ni Dr. Tom na tutulungan lamang niya si Julia sa paghihiganti ayon sa mahigpit na mga pamamaraan at tuntunin. Noong una, gusto ni Julia na magdusa agad ang mga lalaking nagpahirap sa kanya. Ngunit hindi agad maibigay ni Dr. Tom ang kanyang hiling dahil ang pag-target sa isang tao ay nanamailangan ng oras at mainit na proseso upang ang lahat ay maging maayos at organisado. Tuturuan din si Julia ng ilang mga paraan upang makitin ang mga mandaragit na lalaki at pagkatapos ay parusahan sila sa pamamagitan ng pagputol ng kanilang talong. Isa pang mahalagang tuntunin na dapat maunawaan ni Julia ay kung gusto niyang sumailalim sa therapy, hindi siya pinapayagang gumawa ng malayang aksyon dahil may mga bagay na kakibat ito. Ang bawat aksyon na nais gawin ni Julia ay dapat makakuha muna ng pagsang-ayon mula kay Tom. Umayag si Julia na sumailalim sa therapy upang makamit ang kanyang paghihiganti at pagkatapos ay agad na umuwi. Julia. Pagdating niya, naroon na si Sadie at sinimulang baguhin ang hitsura ni Julia sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang salamin at pagbibihis sa kanya upang magpaganda. Dumating si Sadie na may layuning bigyan si Julia ng pagsasanay kung paano maayos at epektibong makitin ang mga lalaki. Bukod sa pamahakit, tinuruan din ni Sadie si Julia kung paano lumaban sa mga lalaki sa maikling panahon. Pagkatapos ay dinala ni Sadie si Julia sa isang bar upang maghanap ng target. Doon, direktang ipinakita ni Sadie sa harap ni Julia kung paano haharapin ang mga lalaki nagtatangkang magsamantala sa mga babae. Lumilitaw na lubos na mahusay si Sadie sa pag-akit sa mga lalaki. At nang ibaba ng lalaki ang kanyang depensa, brutal niya itong binubog. Ngunit hindi niya pinutol ang kanyang talon dahil isa lamang itong demonstrasyon. Matapos ipakita ang lahat kay Julia, dinala siya ni Sadie sa isa pang bar kung saan susubukan si Julia sa pamahakit sa isang lalaki at mabilis na pagpapahirap dito. Sa unang pagsubok, nakagawa si Julia ng mga pagkakamali na naging dahilan upang hindi siya pansinin ng ilang lalaki. Binigyang diin ni Sadie na hindi dapat kausapin ni Julia ang target at sa halip ay dapat niyang ipakita ang kanyang kagandahan bilang isang babae upang mapansin siya ng mga lalaki. Sa pangalawang pagsubok, naging mas kumpiyansa si Julia sa kanyang hitsura at matagumpay na nakita ang isang lalaki. Lumabas sina Julia at ang lalaki sa bar at nagsimulang maghalikan. Mabuti na lang at sumunod si Sadie sa kanila habang kasama ang kapareha ng lalaki. Natuwa si Sadie na sa wakas ay nagawa na makitin ni Julia ang isang lalaki. Ang susunod na yugto na dapat tapusin ni Julia ay ang pagputol sa talong ng isang mandaragit na lalaki. Pumunta si Julia sa isa pang bar upang maghanap ng isang lalaking madaling tuksuhin. At kalaunan, isang lalaki ang naakit ng kanyang kagandahan. Sinundan ng lalaki si Julia saan man siya magpunta hanggang sa makarating sila sa apartment ni Julia. Sinimula ni Julia na hubarin ang kanyang mga damit upang pukawin ito. Habang nakikipagluksumbaha si Julia sa lalaki, biglang sumupat si Sadie at iba pa mga babae mula sa therapy group ni Dr. Tom mula sa likuran at inabutan si Julia ng kutsilyo. Pinutol ang talon ng lalaki para wala na itong magamit sa torta. Nakontento si Julia sa kanyang nagawa at nagsimula pa siyang makaramdam ng pagkahumalin sa pananakit sa mga lalaki hanggang sa punto na walang init niyang pinapatay at pinuputol ang talong ng isang lalaki para laman sa kanyang sariling kasiyahan. Ang unang pagpatay ni Julia ay ang nagpabago sa kanya bilang isang psychopath. Hindi na mapigilan ni Julia ang kanyang sarili na patuloy na maghunting ng fuckboy at pumatay. Lahat ng pagpatay na kanyang ginagawa ay nanatiling hindi alam ni Sadie at Dr. Tom. Matapos pumatay ng isang lalaki, biglang nakatanggap si Julia ng tawag mula kay Adam. Tinawagan ni Adam si Julia upang humingi ng tawad na konsensya dahil hindi niya napigilan ang kanyang mga kaibigan sa pandadahasa sa kanya. Dahil sa kagustuhan humingi ng tawad ng personal, hiniling ni Adam kay Julia na magkita sila kinabukasan sa isang kafe. Pagkatapos noon, umuwi si Julia. Si Sadie, na nagmamasid sa pintuan sa harap, ay nalito na mapansin niya ang damit ni Julia na puno ng dugo. Ipinaliwanag ni Julia na nagtatrabaho siya sa isang surgical clinic at ang dugo ay pag-aari ng isang pasyente. Nang marinig ang dahilan na ito, hindi naginala si Sadie at naniwala sa mga salita ni Julia. Forgive me. You can't go against this man. Kinabukasan, nag-iwan si Julia ng sulat sa kama ni Sadie na nagsasabing pumasok na siya sa trabaho. Habang malapit ng maligo si Sadie, nakarinig siya ng balita tungkol sa pagpatay sa isang lalaki na ang bangkay ay natagpuan malapit sa isang tulay noong nakaraang gabi. Ang lalaki ay sinaksak ng humigit kumulang 79 na beses at kakaiba, ang kanyang talong ay naputol. Biglang naalala ni Sadie na ang damit ni Julia ay puno ng dugo noong nakaraang gabi. Dahil sa pag-alala sa kalagayan ni Julia, mabilis na sinubukan ni Sadie na alamin kung nasaan si Julia. Samantala, pumunta si Julia sa kanyang lugar ng trabaho upang mamolekta ng matutulis na bagay, mga gamot, mga damit at lahat ng kadamitang kailangan niya upang makadanti sa mga lalaking gumahasa sa kanya.
Pagkatapos makumpleto ang kanyang paghahanda, tumungo si Julia sa cafe upang salubungin si Adam. I had to find you. Humingi ng tawad si Adam kay Julia dahil wala siyang magawa habang ginagahasa siya ng kanyang mga kaibigan sa harap niya. Inamin na nakamasid lamang siya mula sa malayo. Ipinaliwanag ni Adam na ayaw niyang gahasain si Julia, ngunit dahil pinagbantaan siya ni Bobby, napilitan siyang gawin ito. Upang matanggap ang kanyang paghingi ng tawad, inalok ni Adam na gawin ang anumang igutos ni Julia. Nang marinig ito, sinabihan ni Julia si Adam na isama siya kina Scott at Matt. Agad na sumangayon si Adam at dinala si Julia sa isang bar kung saan karaniwang tumatambay sina Scott at Matt. Bago pumunta sa bar, hinalikan ni Julia si Adam bilang pasasalamat sa pagsama sa kanya kina Scott at Matt. Lingid sa kalaman ni Julia, ang kanilang pagkikita ay direktang nasaksihan ni Sadie na nagakala na ang lalaki ang susunod na magiging target ng patpatay ni Julia. Dahil nagsimula ng kumilos ng mag-isa si Julia at milabag ang mga patakaran, agad na iniulat ni Sadie ang sitwasyon kay Dr. Tom na nagutos kay Sadie na pumunta sa apartment ni Julia at mangalap ng impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Adam, with him and my patient. Pagdating sa bar, inakit ni Julia sina Scott at Matt at matapos silang matagumpay na maakit, niyaya niya silang pumunta sa bahay ni Adam na nagmumungkahi na doon sila magluksong baka. Pagdating nila sa bahay ni Adam, sinimulan ni Julia ang paghahanda ng mga inumin para sa kanila. Palihim na naglagay ng damot upang sila ay mawala ng malay at mas madali para sa kanya na makadenti. Pagkatapos inumin ang mga inuming ginihanda ni Julia, unti-unti nawala ng malay sina Scott at Matt. Lumalabas din na ginamitan ng gamot ni Julia si Adam. Kahit ayaw ni Adam ang ginawa niya kay Julia, nagpasya pa rin si Julia na parusahan siya. Pinutol muna ni Julia ang talumi na Scott at Matt upang wala na silang magamit. Habang si Adam, na pinanood lamang ang naging pang-aabuso, ay iba ang naging parusa ni Julia. Tinanggalan niya ito ng mata. Matapos tapusin ang kanyang paghihiganti kina Scott, Matt at Adam, nagmamadaling pumunta si Julia sa apartment ni Bobby upang isagawa ang huling paghihiganti. Samantala, nabigo si Sadie na makahanap ng anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Julia hanggang sa kalaunan ay natuklasan niya ang isang piraso ng papel na naglalaman ng address ni Adam. Mabilis na tumungo si Sadie sa bahay ni Adam at labis na natakot na makita sina Scott, Matt at Adam na nakahiga roon na puno ng dugo. Tinanong sila ni Sadie kung saan nagpunta si Julia at sinabi nila sa kanya na papunta si Julia sa apartment ni Bobby. Kasabay nito, kararating lang ni Julia sa apartment ni Bobby at nagulat na makitang patay na si Bobby na putol din ang talom. Biglang may humampas na malakas kay Julia mula sa likuran na nagpawala ng malay. Kalaunan ay nagising si Julia sa bahay ni Dr. Tom nang hihina matapos siyang bigyan ng gamot. Ipinaliwanag ni Tom na nilabag ni Julia ang mga patakaran ng therapy sa pamamagitan ng pagkilos ng mag-isa sa pagsasagawa ng paghihiganti. At dahil sa paglabag na ito, kailangan na niyang harapin ang matinding parusa. Balak ni Dr. Tom na parusahan si Julia sa pamamagitan ng pagputol sa kanyang mga binti, braso at dila. Pagkatapos ay ipinagtapat ni Tom kay Julia ang tungkol sa kanyang nakarahan at isiniwalat na minsan ay natuwa siyang bihisan ng kanyang batang kapatid na babae, ngunit itinuring ng kanyang ama na mali ang danong pag-ugali kaya brutal na pinutol ang ari ni Tom. Dahil sa trauma, nagpasya si Tom na maging isang therapist na nananalaga sa mga babaeng ginahasa. Tinatrato sila na parang sarili niya mga anak. Kaya naman pinaparusahan niya ang mga rapist sa pamamagitan ng pagputol ng kanilang mga hari. Ipinaalala ni Tom kay Julia at pinalaan niya ito na huwag gumilos ng pabaya at mitigang maghintay sa tamang sandali upang ang kanilang mga aksyon ay maisagawa ng maayos at hindi makapukaw ng hinala ng pulisya. Ang mapusok na patpatay ni Julia sa isang lalaki malapit sa tulay ay naging dahilan upang magpatrolya ang pulisya sa bawat sulok ng lungsod upang hanapin ang pumatay. Pagkatapos na mahabang paliwanag, naghanda si Dr. Tom na putulin ang dila ni Julia upang hindi na niya ulitin ang kanyang mga pagkakamali. Nang malapit na itong gawin ni Tom, isa sa kanyang mga tauhan ang nagsabi sa kanya na si Sadie ay nasa ibaba. Ngunit tingid sa kanilang kalaman, napatay na ni Sadie ang lahat ng tauhan ni Tom. Nang mapagtante niyang wala na ang kanyang mga tauhan, sinimula ni Tom na alamin ang dahilan habang dahan-daang sumusuulong bela ang isang sandata at kalaunan ay natagpuan si Sadie na nakahiga sa lupa. Si Julia, na nanihina pa rin dahil sa gamot, ay nagpumigas gamit ang lahat ng kanyang lakas upang igalaw ang kanyang binti upang tulungan si Sadie. Nagawa niyang saksakin si Tom, ngunit pinaril din siya nito. Sa kabila ng mga sugat, nagawang bumangon muli ni Julia at pinugutan ng ulo si Tom. Matapos mamatay ang lahat kasama na si Tom, niyaya ni Sadie si Julia na umalis ng magkasama at magsimula ng bagong buhay. Nabunyag na bet pala ni Sadie si Julia. May damdamin si Sadie para kay Julia dahil simula nang siya ay inabuso. Hindi na nagtiwala si Sadie sa mga lalaki.
Nais na lamang niya makipagrelasyon kay Julia. Gayunpaman, kinuha ni Julia ang baril ni Tom at Killing her. binaril si Sadie na ikinamatay nito. Matapos patayin si Sadie, plano ni Julia na magsimula ng isang bagong buhay na malaya at wala ng trauma. Sa huli, nakaramdam ng ginhawa si Julia. Matapos sa wakas ay nakapagiganti kina Bobby, Scott, Matt at Adam ang mga lalaking na nabuso sa kanya. Dito natapos ang kwento. Salamat sa panunood.